Ayan oh. Oh. PBBM won't allow anyone to dictate terms of reconciliation, no? Walang magdidikta. Wala yung, palabasin mo muna si dating Pangulong Duterte. Pauwiin mo muna si dating Pangulong Duterte. Walang ganon. Mga boss. Di ba Janelle Van der Herst? Walang ganon mga kababayan. Mag-usap tayo. Dahil imposible naman yun sinasabi ni Panelo. Tanda-tanda na, parang bata pa mag-isip. Di ba? Alam niya sa sarili niya na imposibleng mapauwi ang dating Pangulo. Inuuto. Yung parang kala mo lahat mauuto niya. Pati yung kay Trillanes, kakasuhan daw nila si Trillanes. Hanggang ngayon, wala pa din silang ikinakaso kay Trillanes. Yung sabi ni Panelo, kakasuhan po si Trillanes ng ganitong kaso. Libel? Dahil doon sa pinupursige ni dating Senador Trillanes yung pagpirma doon sa waiver at sinabi niya may mga pumapasok na malalaking pera galing sa droga doon sa bank account na yon. Hindi nila kinakaso hanggang ngayon. Malilintikan lalo sila. Baka ma-open yung bank account na yon, malaman lahat ng transaksyon. Kaya si Panelo, Diyos ko, tanda-tanda na, parang batang mag-isip. Kala mauuto lahat. Sabi dito, One News, President Bongbong Marcos will not allow himself to be controlled or dictate or reconciliation with Duterte's Malacanang said. Renekta na kayo. Nirekta na kayo. Di ba, Janelle? Pero yung reconciliation, hindi lang para sa inyo yun. Di ba? Hindi lang para sa inyo yun. Para sa lahat yun. Baka nga baliktad Baka may nakikipag-usap pa dyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, kami po ay boboto ng maayos doon sa impeachment at hindi po namin titignan as kaibigan si Inday Sara Duterte. Huwag nyo lang kaming ipadala sa ICC. Tulungan nyo lang kaming harangan ng ICC. Baka may ganun nga Sabi dito, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng iilan. Tingnan nyo ho yan, mga kababayan. Di ba? Ganyan ang presidente. Ang batas ay batas. Kung nagkasala ka. Kaibigan kita, buloyski ka, tumulong ka doon sa aking kampanya, kaso may reklamo sa iyo. Oblo ka muna habang nililitis ka. Di po ba, mga kababayan? Walang walang kaibigan. Tsaka uulitin natin, mga bossing, hindi ho para sa mga Duterte. Hindi ho para sa mga Duterte lang yung reconciliation. Kapayapaan po para sa lahat at sa bawat isang Pilipino. Hindi talaga ako makamove on Lalo na doon sa mga Katoliko na mga DDS. Kapayapaan. Sumain nyo ang kapayapaan pagka nagsisimba. At sumayo rin. Tapos paglabas, pagdating sa social media, pagdating doon sa ayan na, dadanak na ang dugo. Di ba? Ayan na, dadanak na ang dugo. Lagot na kayo kay Inday Sara Duterte. Pinapatunayan nyo lang, lalo nyong inilalaglag na ang vice-presidente ay kapag ka hindi panig sa kanya, kamatayan ang kalalagyan ng mga hindi papanig sa kanya. Di ba? Yan malinaw, Walang papakinggan sa inyo, walang iuwi mo muna si dating Pangulong Duterte, walang ganon. Kayo-kayo lang ang may ganon, kayo-kayo lang ang nagsasabi niyan. Anyway, alisin ko na ho ito mga kababayan. Asa na ba tayo? Pang ilang topic na ho natin yan. Nako, eto, si Banat Bay.
Magsabi ka sa akin ng Ito daw, sinungaling daw po ang Pangulo. Nako yung bigas pa lang di ba? Ang tagal-tagal nyong inilalaban, ang tagal-tagal iniiyak ko ng mga DDS, yung 20 pesos na bigas, ayan, napagbigyan. Ginawan ng paraan ng Pangulo. Di ba ano sinasabi ho nila, mga kababayan, tungkol sa 20 pesos na bigas? Wala, sinungaling ang presidente. Kasi hindi naman niya pala kaya. Si Inday Sara, sinabi yun, di ba? Budol ang presidente. Hindi naman pala kaya na matupad yung 20 pesos na bigas, pero ipinangako. Oh. Sandali bago ka magsalita. Madaming pangako ang dating Pangulo. Pero bago ko isa-isahin, sabihin mo muna yung sasabihin mo. alam mo, wala naman sinabing totoo yan, si Marcos. Kaya lahat ng sinasabi niyan, puro kasinungalingan. That's the truth. Wag na tayong Magbigay ng example kung ano yung kasinungalingan. Kasi tayo dito, no, active tayo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Alam natin kung ano yung mga nangyari. Ang pangako sa atin nung dating Pangulo, 6 months tapos na tong problema sa droga. Nasunod ba? Pagkatapos ng aking termino, wala nang droga. Nasunod ba? Hindi. Ibig sabihin, kasinungalingan lang din yung sinabi ni Duterte. West Philippine Sea. Tayo naman hindi naman tayo bobo kagaya ng mga DDS Alam naman po natin na ang ibig sabihin ng dating Pangulo doon sa pagje-jetski ay titindigan niya yung West Philippine Sea. Tatayuan niya, ipaglalaban niya yung West Philippine Sea. Nangyari ho ba, mga kababayan? Samantalang hawak niya na yung papel. No? Yung pagkakapanalo po natin sa UNCLOS, mga kababayan, hawak niya na, ibabalandra niya na lang, i-announce niya na lang na tayo po ang nanalo. No, sa UNCLOS. Pag nakita ng ating mga karatig bayan, pag nakita ng ibang bansa, ayan. Pilipinas, yung pinagkalooban ng karapatan doon sa West Philippine Sea. Susuporta ho lalo sila sa atin. Pero hindi ho ginawa ng Pangulo. Nasaan? Yung pagtindig sa West Philippine Sea. Yung pagtindig sa mga isla dyan. Wala. Di ba? Yung maliit, yung Sand Cay, iniikutan ng helicopter, mga kababayan. Ang sabi ng Pangulo, okay lang yan. Bato-bato lang yan, buhangin lang yan. Something like that.